Arestado naman ang isang babaeng nagpanggap umanong pag-ibig agent at nagbebenta ng mga bahay na mayroon na palang nagmamay-ari at fully paid na. Narito ang aking pagtutok. Humigit kumulang 10 taon naging OFW ang single parent na si Sylvia. Hindi niya tunay na pangalan. At ang kanyang naipon, ininvest niya sa mga tinatawag na foreclosed property o yung mga bahay na hindi nabayaran ng unang nakabili at ibinebenta ngayon sa murang halaga. Isa sa mga nag-alok sa kanya, ang suspect na papangalanan naming si Martha. Madalian niya silang napaniwalang konektado ito sa pag-ibig dahil bukod sa matagal na niyang kapitbahay. Kung kulang sa imo, 50 na lang. Itinitripping pa siya nito para ipakita ang mga binebentang property. Aabot ng 1.5 million more or less talaga yung nakuha sa akin kasi yung mga bahay na binigay nila sa akin, wala naman talagang tao. Nakakuha ako ng 18 na houses sa kanila, under Pag-ibig lahat kasi ginaya din nila yung firma ni Pag-ibig, yung manager. Doon kami minsan nag-transact talaga sa loob ng Pag-ibig, doon katabi sa guard. Ang hindi alam ng biktima, yung mga bahay na pinabayaran sa kanya, puro may mga may-ari pala at fully paid na. Yung mga bahay kasi na parang na-abandon, which is investment lang po ng mga tao, yung mga nasa abroad, yung mga hindi nila nabibisita, and ito namang namimeke na tao, nagpapanggap na nabili po niya ito sa totoong may-ari, and then ibinebenta sa pamamagitan ng pamimeke ng mga dokumento. Nagsumbong ang biktima sa PNP-CIDG at sa loob mismo ng Pag-ibig Office sa Davao City. Dinakip ng mga pulis ang babaeng suspect. Nahuli ang respondent habang aktual na nagpuproseso ng mga document para sa mga transaksyon sa pabahay na Pag-ibig at tumanggap ng mark money at budol money mula sa pusher buyer. No comment sa ngayon ang suspect na ipinagharap na ng mga reklamong paglabag sa Anti-Red Tape Act, estafa at usurpation of authority. Grabe sir, yung mental health ko sir, hindi ako nakatulog. Kasi dati akong OFW for 9 years, tapos yung pera ko ginamit ko sa investment dito sa Pilipinas. Tapos nakuha niya lahat. Ang masakit pa doon sir, na-renovate ko yung bahay na hindi pala sa akin. Nako. Tapos sabi niya, ang ganda ng pagka-renovate mo. Mahigpit na palala ng mga otoridad lalo na sa mga OFW na target ng mga sindikatong ito. Sa mga bumibili ng property, mas mainam po talaga na makausap ang totoong may-ari ng mga property na binibili natin. Maging maingat sa lahat ng mga transactions na pinapasukan nila, lalo na transactions with the government offices. Alam naman natin yung every government office may mga FB page na and FB accounts, pwede silang mag-visit. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.